Hello guys, pero for today's video, may gagawin po tayong formula para po doon sa ating mga alagang baboy. So ngayon po kasi, uso na naman yung sakit at lumalaganap na naman po yung ASF. Bagamat ako pinagpapasalamat at dito po sa aking maliit na baboyan, ay wala pa pong, o sana naman po hindi na umabot dito yung nagkakasakit na baboy, yung mga namamatay na baboy. O so yung iba, may confirm na nga daw po ng ASF. So dito kasi sa akin, ang aking ginagawa is bukod sa nagpapausok ako tuwing hapon, hindi naman siya araw-araw pero madalas nagpapausok ako dito sa babuyan. At saka meron po akong ginagawa dito ng formula para po doon sa ating inihahalo sa pakain at saka sa painom na iba't ibang klase po ng pinaghalo-halong gamot. So number 1, yung ating pong Rectulin, ito po ay meat enhancer. So meron po ako dito ang formula na isang kutsara po na tinitimpla ko muna dito sa 7 liters na watt na tubig. Tapos ilalagay po natin doon sa 100 liters na drum. So imimix po natin yan sama-sama. Ito pong isa, so ito po yung ating isang formula, kung ating lean meat enhancer. Ito po yun. So isang kutsara po dito sa ating timba. So tutunawin lang po natin yan. Tapos meron po tayong pangalawa, yung ating Q-Trin XP. Ito naman po ay growth performance enhancer na meron po siyang vitamin A, D3, E, sodium, magnesium, at mix of trace elements, tsaka ng cytase. Yan po, isang kutsara din po. Isang tablespoon po ang ating ginagamit. So, medyo kami kamahalan nga lang po itong mga ginagamit kong formula. So, ito po ay para sa prevention. At saka para na rin po sa kalusugan ng ating mga alagang baboy. So, lahat po ito, sa biik, pwede po sa biik, sa inahin, sa boar, sa patining. So, ayun po. Yung ating pong next ay itong dextrose powder. Ito naman po ay rehydrating agent, tsaka pang nutrient replenisher, mega energizer. Ito pa ginagamit po ito. Ito talagang ginagamit ko lagi, palalo na pag meron po akong matamlay, nangihinang biik, o tsaka hindi lang po sa baboy, marami po itong, halos lahat po ito ginagamit sa aso, pag po nangihina. So dito naman po sa dextrose powder ay 3 kutsara na nilalagay. Isa, dalawa, tatlo. So ito po ay parang complete set, kumbaga ay kung sa gamot ay centrum. Ayan. Tapos yung next po natin ay yung pong ating CTC. Yung ating dextrose powder ay for rehydrating agent at saka nutrient replenisher. Yun nga yung mega enhancer. So next po natin itong CTC powder for rehydrating, for ano naman to, antibacterial at saka anti-infective na panghalo nga po sa tubig. So antibacterial po ito. So ang aking formula ay 2 scoop. 2 scoop po nito. Ito ating CTC powder. Tutunawin lang po natin ito ng maigi. Kasi hindi po agad-agad ito na tutunaw, lalo na kung marami yung ating katulad yung 2 scoop. Kasi pag nilagay nyo po yan dito, hindi agad siya tutunaw. So kailangan talagang init siya. So malaking tulong po talaga ito sa akin dahil sa awa po ng Diyos ay hindi ako affected, o dahil matagal ko na rin po naman itong ginagawa, so hindi rin naman po nag-iingat lang. Prevention is better than cure. So next po ay itong ating Aquadox. Ang Aquadox naman, ang benefits po nito is antibacterial, multivitamins at saka electrolytes. Ito po yung ating Aquadox. So ginagamit ko rin po ito pagka meron tayong baboy na inuubo o patiner. Usually sa patiner at saka sa piglets po ito ginagamit. So 2 kutsara po ng Aquadox ang isasama natin dito sa ating formula. So 1, 2. So ang ating next naman po ay yung ating Vitamin Pro. So ang benefits naman po na nakukuha ng ating Vitamin Pro ay isa din po ito sa health enhancer, immunity enhancer, energy enhancer, anti-stress enhancer, digestion enhancer, growth enhancer with multivitamins, minerals, B-complex, electrolyte, plus amino acid, and probiotics. So ito po marami pong benefits yung ating Vitamin Pro. So pinagsama-sama po natin lahat ng vitamins na yan para po makuha na ibigay natin sa ating mga alaga yung balagan. So pagka kasi tayo kasi usually ginagamit lang natin ang ating mga baboy pag yung may mga sakit na, tapos nararamdaman lang natin na nananamlay o hindi na kumakain, doon pa lang tayo kasi usually nagagamot. So ako kasi ginagawa ko na to kahit wala pong sakit yung ating mga baboy, ito kasi is to prevention. Pero pag may sakit na, ito pa rin po yung ating ginagamit. Plus meron pa po tayong mga bukod po sa ating mga ini-inject na mga antibiotic. Malaking tulong na po ito. So makakatipid na rin po kayo kung meron na kayo araw-araw. Makakatipid na kayo dahil hindi nyo na kailangan bumili pa ng mga antibiotic na kailangan yung i-inject sa ating mga baboy. So pag meron na yan, kumbaga sa protected na. So ang next po natin ay ito ang ating
aking Proxil powder. Ito po ay with amoxicillin trihydrate, Tylosin tartrate, and paracetamol for antibacterial and analgesic. So, meron na din po ito, kumbaga, meron na siyang pang-protection ba, kumbaga. So, kaya nga po ito ay ginagawa ko na para iwasan natin yung sakit ng ating mga baboy. So, sa awa nga po ng Diyos, pasalamat nga po ako. Dahil safe naman po yung ating ngayon. Ayan, lagi po ako nagtitimpla nito, kasama rin po nung sinasabi ko nga na nagpapausap ako. Dahil isa rin po nga sa kiri talaga yung sakit is yung ating mga peste, kagaya ng langaw, mga daga, ilaw ng manok, yung basta yung mga yun, tsaka yung mga pagpasok ng mga ibang tao dito. So dito po kasi medyo mahigpit na nga rin yung aking biosecurity, so hindi na rin po ako nagpapasok ng kahit kung sino-sino, kahit nun pa man. So ang transaction lagi nasa labas. Ayun, so, tapos yung ating pong last na sa formula, ito pong molasses. So 500 ml po ang molasses, at saka ito po ay benefits naman ng molasses is naturally rich in antioxidants, iron, calcium, magnesium, potassium, phosphorus, and vitamin B6. Nakakatulong din po ito sa pag-relieve ng constipation, at nakakatulong din sa help to treat anemia and support bone and hair health. So ito po molasses, ginagamit talaga ito ng ating mga hanggang din, hindi lang po sa baboy at saka sa ibang livestock. So ang formula ko dito is 500 ml, ihahalo ko po dito sa ating formula. Yun na po yung magiging magiging solution. Dito po ihahalo natin doon sa 100 liters ng tubig. So equivalent po yun ng 26.45 gallon. Ayan. So sa isang drum po na ito, umaabot siya ng 2 to 3 days. Kasi tapos ang ginagawa ko po pala, kukuhanin ko yung dosage ng aking paglalagay ng So dito po, dalawang tabo ng ating solution. Ihahalo natin sa feeds ng baboy. Sa inahin ko kasi wet feeding ako, tapos dalawang tabo nito. Pagdagdag ko na lang is tubig. Sa ating patining, ganun din po, dalawang tabo. Nilalagyan ko din po yung ating alagang manok ng ganitong solution. So kailangan lang po natin masait itong ating molasses. Kasi mahirap po siyang kailangan kasi lahat mailagay natin yung 500 ml sa ating water solution. So ito po kasi talagang pinagsama-sama ko para nga po sa ating mga alaga. Talaga ay pang-prevent, maiwasan talaga pagkakasakit na natin mga baboy. So hindi ko kaya sabihin malakas yung virus na kumapit sa ating baboy. So parang po ako mag-inject ng mga antibiotics. So marami na rin po ako nakahanda ditong gamot. Iba't ibang klase ng antibiotic plus saka po yung ating mga i-inject din po na vitamins. So ayan po. So pagkatapos po ito, hahaluin lang po natin yung ating solusyon. At may mga buko-buko pa po dito. So kailangan niyang matunaw. Parang sa ano ko nga po, tingin ko, parang sa plan ko parang gusto nyo ko maintindihan, parang sarap inumin. Kaya po pagka binigyan ko talaga yung ating mga baboy, especially sa ating mga inahin, kasi may feeding nga po siya, isang timba po dito sa so parang isang timba, ganito din puno, plus yung mga isang tabo pa nito, ang nakakain o na nagiging tubig at saka po yung feeds na natin. So parang pag nilagay po dyan, talaga makapokot. Yung molasses po kasi, ano siya mabango na agad kasi yung ating mga isinama dito na ibang klase po ng gamot. So ayan, mga pang ano din po ito, pang health ng ating mga alaga. So dito, babawasan lang natin ng isang kitchen para maging sakto yung okay na lang natin talaga natuloy ng tubig. Kasi yung iba hindi pa masyadong tunog dito sa ilalim parang ano natin tutunawin maigi ay mga buo-buo pa. So yun. Pagkatapos ito, ipapakita ko naman po sa inyo kung paano yung aming pagpapakain naman ng nagkakalo kami na ito. So ito yung nandito sa gitna. So haluin lang po natin ito. Kasi may mga buo-buo pa. Tapos every time po na kukuha kami dito ng tubig, sa trap, hinahalo po lang ito. Kasi pinipin nga sila yung iba yung mga higdamit at unang. So kailangan ano po yan, natunaw ng lahat sa kumakain. Para pag na-distribute ko,
Pagkatapos yan, hinahalo ko na lang po ito ng bago dito para mag-mix. Ito, kada magpapakain kami, hinahalo ko lang ganito. Para hindi ano. So, ipapakita ko din po yung kulay ng ating tubig na may gamot. So, ano pang dala na ito para makita nyo. So, isang puno po dito, nasukat na po namin ito. 100 liters. Ayan, 100 liters po, isang puno dito. So, ganito naman po ang itsura ng tubig niya. Haluin lang ito. Ito po yung magiging, ganyan po yung tubig na ipinahalo namin sa pigs at saka ipinapainom at saka hinahalo naman sa kailan natin sa ano, sa isa natin yung ayun po, nakagawa na po tayo ngayon ng 1 gram na formula po ng ating pang-prevent ng sakit ng ating mga baboy. Sa mga gusto pong malaman yung ating mga kumpletong, sa mga interesado po na gusto malaman yung ating formula, mag-PM lang po kayo or mag-comment po dito sa video na to para po maipakita ko po sa inyo lahat ng ginamit ko po na mga gamot. So yun lang po at maraming salamat at salamat din po sa pagsuporta dito po sa aming channel sa BMTV Boss Money TV, sa aming Facebook page. Meron din po kaming TikTok account, BMTV Boss Money TV. At meron din po kaming YouTube channel, BMTV Boss Money TV, at meron din kaming Instagram account. So doon po ina-upload ko pero hindi naman po siya lahat na-upload ko. More on dito po sa ating personal page, personal na Facebook, pero meron din po tayo sa page. So nauuna lang po dito sa ating Facebook, tapos ina-upload ko rin po doon sa ating Facebook page. Yun lang po, maraming salamat guys at happy farming po. Ayan po, nilagyan po natin ng label ang ating mga timba, pitchel. Nilagyan po natin ng liters para alam po natin yung pagsusukat ng tubig. 100 liters po ang isang blue drum.